Katang isip sa totoo't damdamin. Loving, simulan na natin ang ating kwento. Nakatayo si Joram sa harap ng bookshelf. Nang maramdaman niya si Vanny sa likod niya. Hindi malapit, hindi rin malayo. Sabi mo noon, mahinang sabi ni Vanny, na natatakot ka sa mga karakter na nagiging totoo. Tumango si Joram dahil mawawala ang kontrol. Lumapit si Vanny ng kalahating hakbang. Hindi, sabi nito. Dahil kailangan mo silang panindigan. Nanlambot ang tuhod ni Joram. Hindi dahil hinawakan siya, kundi dahil tama ang sinabi ni Vanny. Kung lalapit ako, bulong ni Vanny, hindi ako aatras. Tahimik si Joram at sa unang pagkakataon, siya ang hindi umatras. Hindi niya nilingon si Vanny. Hindi rin siya gumalaw. Ngunit nang maramdaman niya ang kamay nito, hindi sa katawan niya, kundi sa gilid ng bookshelf. Halos kapantay ng kamay niya. Doon nagsimula ang lindol. Magkalapit ang mga daliri nila. Hindi nagdidikit. Pero pareho nilang alam. Isang galaw lang. Hindi ito pagmamahal. Biglang sabi ni Joram, paos ang boses. Hindi ko sinasabi na ganon, sagot ni Vanny. Hindi rin ito totoo, dagdag ni Joram. Pero nararamdaman mo, mahinang sagot ni Vanny. Huminga ng malalim si Joram at doon niya inamin. Hindi kay Vanny, kundi sa sarili. Hindi siya umiibig. Humaling siya. Nahihila. Naliligaw. Natutukso. At sa sandaling iyon, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya hanggang magdikit ang likod ng kanilang mga daliri. Isang simpleng haplos. Isang saglit na kuryente. Walang halik, walang yakap, ngunit sapat iyon para mabasag ang huling pader. Napasinghap si Joram at agad niyang iniurong ang kamay. Hindi na, sabi niya, nanginginig. Tama na. Hindi gumalaw si Vanny. Okay, sagot nito agad. Walang reklamo, walang panunumbat. Ang ganyan lang. At doon, mas lalong nayanig si Joram. Dahil hindi siya sinamantala. Hindi siya pinilit. Pinili siya. Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Nagabihan, hindi natulog si Joram sa kama. Umupo siya sa mesa, nagsusulat, hindi kwento, kundi mga salita na parang dasal. Paano ko ang tukso ay hindi kasalanan, kundi paalala na buhay pa ako. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Vanny sa kama, tahimik. Pareho silang gising. Pareho nilang alam. Hindi sila babalik sa dati. At ang susunod na hakbang, mas mainit, mas masakit, at mas totoo.
Hindi agad nagsalita si Joram kinabukasan. Parang may naputol sa loob niya. Isang linya na matagal na niyang iginuhit upang manatiling ligtas. Tahimik siyang nagkape. Nagkunwaring normal ang lahat. Nagkunwaring hindi pa rin nanginginig ang mga daliri niya kapag naaalala niya ang simpleng pagdikit ng balat nila kagabi. Si Vanny naman ay hindi nagbago. At iyon ang mas lalo niyang ikinayanig. Walang panunukso sa umaga. Walang lapit na masyadong malapit. Umupo lang ito sa kabilang dulo ng mesa. Nagbabasa, tila iginagalang ang isang hangganan. Si Joram mismo ang gumuhit. Kahit pa, siya rin ang unang lumabag. Hindi ka ba? Naputol si Joram. Nagulat sa sariling tinig. Tumingin si Vanny. Hindi natuloy ang tanong. Hindi niya alam kung ano ang hahanapin. Ngumiti si Vanny. Panayad. Nandito lang ako. At doon unang pumigay ang isang bahagi ni Joram. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa pagpili. At sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang pagbabago. Si Joram ang unang lumapit. Hindi sa katawan, kundi sa espasyo. Naupo siya nang mas malapit. Hindi na agad umalis. Kapag nagtatagpo ang mga mata nila, at kapag nagsusulat siya sa gabi, hindi na niya tinataboy si Vanny kapag naupo ito sa tabi niya. Ngunit sa salita, patuloy pa rin ang pagtanggi. Hindi ko alam kung bakit ka nandito, sabi ni Joram. Minsan, isang gabi. Nakatitig sa screen. Hindi mo kailangan malaman agad, sagot ni Vanny. Hindi rin kita kailangan, dagdag ni Joram. Parang panangga. Tahimik si Vanny sandali. Pagkatapos ay tumango. Okay. At doon sa simpleng pagtanggap, naramdaman ni Joram ang isang kirot na mas manipis pa kaysa sa anumang tukso. Isang gabing pagod na pagod si Joram. Napasandal siya sa upuan. Nakatitig sa kisame. Hinayaan niyang pumikit ang mga mata. Hanggang maramdaman niya ang bigat ng isang kamay sa sandalan ng upuan. Malapit sa kanyang balikat. Hindi siya gumalaw. Pagod ka? Sabi ni Vanny. Mababa ang boses. Hindi dahil sa pagsusulat, sagot ni Joram. Alam ko, sabi ni Vanny. Hindi sila nagkatinginan. Hindi rin sila nagdikit. Ngunit ang pagitan, parang manipis na tela na handa ng mapunit. Natalo ka na, dagdag ni Vanny. Hindi mapang-asar, kundi tapat. Napatawa si Joram. Maikli. Hindi ito laban. Hindi, sang-ayon ni Vanny. Huminga ng malalim si Joram. Kung aamin ako, sabi niya, hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Hindi ko rin alam, sagot ni Vanny. Pero nandito ako. At sa wakas, dahan-dahang ipinatong ni Joram ang noo sa balikat ni Vanny. Isang saglit lang, isang hininga. Ngunit sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Hindi siya niyakap. Hindi siya hinawakan pabalik. Hinayaan lang siya ni Vanny. At iyon ang mas lalong nagpabigay sa kanya. Ayokong umibig, pulong ni Joram. Aos. Hindi kita hinihila ron, sagot ni Vanny. Ayokong masaktan ulit. Hindi ko yun kayang ipangako ang walang sakit, sabi ni Vanny. Pero kaya kong manatili. Umangat si Joram. Tumingin sa kanya. Mata sa mata.
Hanggang kailan? Tahimik si Vanny. At sa katahimikang iyon, may isang bagay na nabasag. Hindi ko alam. Sagot nito sa wakas. Mas patagal akong naririto kapag tinatanggap mo ko. At mas mabilis akong mawawala kapag tinaboy mo. Nanikip ang dibdib ni Joram. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala, tumayo siya. Humakbang palayo. Takot. Galit. Pagnanasa. Lahat sabay-sabay. Hindi patas, sabi niya. Hindi mo pwedeng iwan ako kapag nahulog ka, dugtong ni Vanny. Malungkot ang ngiti. Tumahimik ang paligid. At doon unang beses na hinawakan ni Joram ang pulso ni Vanny. Mahigpit, desperado. Parang humihingi ng katiyakan. Huwag ka munang mawala, sabi niya. Hindi pakiusap, hindi utos, kundi pag-amin. Huminga si Vanny, parang unang beses. Hanggat kaya mo kong tanggapin, sagot niya. Mananatili ako. At sa pagitan ng takot at init, niyakap ni Joram si Vanny. Hindi mahigpit, hindi matagal, pero totoo. Hindi pa pag-ibig, ngunit hindi na rin pagtanggi. May mga pagkawala na hindi agad napapansin. Para kay Joram, nagsimula ito sa maliit na bagay. Isang umaga, nagising siya at wala na si Vanny sa kusina. Walang tunog ng tsaa, walang amoy ng kape. Tahimik ang apartment, masyadong tahimik. Ipinagkibit balikat niya iyon, sinabing, lumabas lang. Pero wala naman talagang pinupuntahan si Vanny. Pero mas madaling magsinungaling kaysa umamin. Kinagabihan, naroon na ulit si Vanny. Ngunit may kakaiba. Parang mas mahina ang presensya nito. Mas tahimik ang kilos. Mas madalas itong tumingin kay Joram na parang may binibilang. Mga sandaling inuubos. May mali. Diretsong sabi ni Joram habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. Meron, sagot ni Vanny. Hindi umiwas ng tingin. Dahil sa akin? Tuktong ni Joram. Ngumiti si Vanny. Isang ngiting hindi mapusok, kundi mapait. Hindi mo kasalanan, sabi nito. Pero may kinalaman ka. Tumahimik si Joram. Hindi niya gustong itanong ang kasunod. Dahil alam niya na ang sagot. Sa mga sumunod na araw, mas madalas mawala si Vanny. Hindi siya tuluyang nawawala. Pero dumarating siya na mas huli. Umaalis ng mas maaga. Minsan, kapag hinahanap siya ni Joram, parang may hangin lang na dumaan. At doon, unti-unting nagbago ang kilos ni Joram. Mas nagiging marahas ang pagsulat niya. Mas mabilis, mas desperado. Parang sinusubukan niyang isulat si Vanny. Pabalik sa realidad. Kumuwit siya hanggang mangalay ang kamay. Binubuo ang muka, ang ngiti, ang mga mata. Parang takot na makalimot. Hindi mo ako kayang isulat para manatili, sabi ni Vanny isang gabi. Nakaupo sa gilid ng kama. Napalingon si Joram. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka, sagot niya. Lumapit si Vanny. Mas malapit kaysa dati. Mas mapusok. Mas mapusok. Parang sinadya.
Kapag tinatago mo ang nararamdaman mo, sabi nito, dun ako mas mabilis nawawala. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Mariing sabi ni Joram. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Alam mo, sagot ni Vanny. Mahina. Ayaw mo lang pangalanan. At doon parang may pumutok sa loob ni Joram. Tumayo siya. Kung mahal kita. Bigla niyang sabi. Ang salita ay parang apoy sa dila. O wala ka pa rin ba? Tahimik si Vanny. At sa katahimikang yon, nakuha ni Joram ang sagot. Kinabukasan, bumalik ang mundo kay Joram. Isang email, isang mensahe, isang pangalan niya na muling lumutang sa internet. May gustong mag-imbestiga, may gustong magbigay ng pagkakataon, may gustong maghukay muli ng lumang sugat. Ang dating sikat na manunulat ay muling hinanap. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Joram ang isa pang katotohanan. Habang binubuksan niya ang pinto sa mundo, unti-unting nagsasara ang pinto kay Vanny. Pwede ka pa ring bumalik, sabi ni Vanny. Nang gabing iyon, nakatayo sa may bintana. Ang liwanag sa labas ay parang dumaan na lang sa kanya. Hindi ka ba pwedeng manatili? Tanong ni Joram, halos pakiusap. Pwede, sagot ni Vanny. Kung pipiliin mo ako, hindi bilang takas, kundi bilang katotohanan. Napatawa si Joram, isang tunog na may halong luha. Hindi ko alam kung paano. Lumapit si Vanny, mas mapusok sa huling pagkakataon. Ang mga kamay ay humawak sa balikat ni Joram. Ay higpit. Totoo. Ang noo nila ay nagdikit. Hindi kita hinihingan ng perpekto. Pulong ni Vanny. Hinihingan lang kita ng tapang. Napapikit si Joram. Sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Hindi pa rin halik. Ngunit ang pagitan ng kanilang mga labi ay parang nagbabaga. Mainit, mapanganib, totoo. Natalo na ako. Amin ni Joram. Hindi sa'yo. Sa sarili ko. Ngumiti si Vanny. Nanginginig ang boses. Yun ang simula. Ngunit nang dumilat si Joram, wala na si Vanny. Wala nang tunog. Wala nang liwanag. Isang bakanting spasyo lang sa harap niya at isang init sa dibdib na hindi mawala. Sa mesa may naiwan. Isang pirasong papel. Sulat kamay. Kapag handa ka ng pangalanan ng nararamdaman mo, doon mo ako muling makikita. Napaupo si Joram, hawak ang papel. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, umiyak siya hindi dahil sa pagkasira, kundi dahil sa pag-amin. Hindi agad bumalik si Vanny at sa unang pagkakataon, hindi tumakas si Joram sa katahimikan. Niyaan niyang lamunin siya ng mga araw na walang ingay, walang presensya, walang init na gumugulo sa kanyang paghinga. Ngunit sa halip na itaboy, pinangalanan niya ang nararamdaman. Isa-isa, walang pagtatago. Hindi ito basta pagnanasa. Hindi rin ito pagtakas. Ito ay pagpili. Umupo siya sa mesa. Binuksan ang isang bagong dokumento. Walang pamagat. Walang genre. Walang plano kung babasahin ba ito ng mundo. At nagsulat siya, hindi kwento, kundi katotohanan. Isinulat niya ang takot na mas pinili niyang paniwalaan ang kasinungalingan ng mundo kaysa sa sarili.
Isinulat niya ang init na hindi niya inangkin. Isinulat niya ang lalaking ngumiti sa gitna ng pagkasira niya. Hindi bilang pantasya, kundi bilang salamin. Kung ikaw ay katang-isip, isinulat niya, bakit ikaw ang pinakatotoong naramdaman ko? At sa bawat salitang tinanggap niya, parang may unti-unting bumabalik. Lumipas ang isang linggo. Isang gabi, habang umuulan, hindi dramatiko, hindi malakas. May kumatok sa pinto. Hindi nagmamadali si Joram. Hindi rin siya natakot. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Vanny. Hindi anino. Hindi parang panaginip. Basang-basa ang buhok. Humihinga. May hawak na payong na tila bagong bili. Ang damit ay may bigat. Hindi ng alaala, kundi ng totoong ulan. Ang tagal mo, paos na sabi ni Joram. Ngumiti si Vanny. Ang parehong ngiti, ngunit mas malinaw. Natuto akong maghintay, sagot niya. At natuto kang pumili. Hindi na sila nagtanong. Hindi na kailangan. Sa loob ng apartment, pareho silang nakatayo. Magkaharap, nanginginig. Parang parehong unang beses na huminga. Totoo ka na. Pulong ni Joram. Nangingilid ang luha. Tumango si Vanny. Dahil tinanggap mo ako. Sabi niya, hindi bilang takas, hindi bilang karakter. Lumapit si Joram. Isang hakbang lang. Sakit pa rin akong magmahal, amin niya. Mabagal, magulo. Ngumiti si Vanny. Hindi ako nagmamadali, sagot niya. Matagal na kitang hinihintay. At doon, unang beses nagdikit ang kanilang mga labi. Hindi marahas, hindi mapusok. Isang halik na parang pag-uwi. Mainit, nanginginig, puno ng salitang hindi kailangan sabihin. Huminga sila ng sabay. At sa sandaling iyon, alam ni Joram, hindi ito panganib. Hindi ito kwento. Ito ay buhay. Palipas ang ilang buwan, bumalik si Joram Alvero sa mundo ng panitikan. Hindi bilang dating pangalan, kundi bilang bagong tinig. Isang nobelang inilabas. Walang genre na nakalagay. Walang paliwanag kung alin ang totoo o hindi. Ang pamagat, Vanny, at sa huling pahina, may linya. Ang pag-ibig ay hindi himala. Ito ay pagpiling manatili. Kahit mahirap kang mawala. Sa audience, may isang lalaking nakaupo sa likod. Nakangiti, tahimik, tunay. At sa unang pagkakataon, hindi na kailangang isulat ni Joram ang pag-ibig. Dahil katabi niya na ito. Nakikita kita sa bawat linyang sinusulat. Anino mong dumarampi sa bawat gabit dilim. Bawat salita, bawat lihim na itinatago. Naroroon ka, buhay sa tabi ko. Sinusubukan kong takasan lumayo, ngunit may humihila sa akin na di ko kayang tanggihan. Titig mo'y naglalapit, puso'y naguluhan. Init at takot ang
masabi kong dahilan. Loving, dumadaloy ka sa aking kaluluwa. Kwento nating di pa nasusulat. Hawak mo ang lahat. Laman at tinta, nagtatagpo sa pagitan. Hindi ka lang panaginip, higit sa aking nakikita. Loving, nahuhulog ako ng walang plano. Hinahawakan ang anino mo, pero hawak mo rin ang aking kamay. Mula sa kathang isip, sa totoo't damdamin. Loving, simulan na natin ang ating kwento. Bawat tawa mo, bawat bulong na kasinungalingan. Ikaw ang eko na di ko kayang talikuran. Mapanganib na atraksyon, ipinagbabawal na lasa. At kahit ganon, di ko kayang magpalayo. Itinatayo ko ang mga pader mahigpit, ngunit ang haplos mo'y nag-aalab. Tama lang, isang hagbang palapit, isang sulyap lang, at biglang ako'y walang laban. Loving, dumadaloy ka sa aking kaluluwa. Kwento nating di pa nasusulat. Hawak mo ang lahat. Laman at tinta, nagtatagpo sa pagitan. Hindi ka lang panaginip, higit sa aking nakikita. Loving, nahuhulog ako ng walang plano. Hinahawakan ang anino mo, pero hawak mo rin ang aking kamay. Mula sa kathang isip, sa totoo't damdamin. Loving, simulan na natin ang ating kwento. Kung hahayaan kitang manatili, papasok sa buhay ko, mawawala ka rin ba o mananalo? Ako'y nahihuli sa pagitan ng totoo at tinta.